Tila nag-backfire ang mga pahayag ni Angel Locsin, mga kadunatics, sa pahayag ni Senator Robin Padilla kahapon. Nagpapansin, mga kadunatics, pambihira, wala na kasing pumapansin. Nako, kaya nga mga kadunatics, anong sabi ni Crisette Chu dito na isang magandang kadunatics natin? Sabi niya, maka-call out si Angel Locsin kay Robin na akala mo naman nag-iingay about kay BBM Martin at sa flood control scam. Wag kami. Ay talaga naman mga kadunatics, di ba? Wag kami, Angel Locsin. Anong sabi niya mga kadunatics? Pasadahan lang natin ng mabilisan yung pahayag niya. Ito, 9 hours ago, 3 a.m. to, pinost niya mga kadunatics. Mukhang hindi siya nakatulog eh. Noong mga panahon nagkasama tayo, madalas mong ikinwento yung panahon na namundok ka at nag-armas para ipaglaban ang bayan. Sabi mo pa nga, dinadalaw ka ng ex mo sa bundok. Sa statement mo na to, kahit papaano, natuwa akong makita ulit yung dating Robin Padilla na nakilala ko. At least honest ka ngayon, kuya. May plot twist pala tong sinabi niya. Ang tanong ko lang, nasaan ka nung panahong nire-red tag ako kahit alam mong hindi totoo? Wow! Actually, kasama mo pa nga at katsikahan yung mga nagre-red tag, naghugas kamay at pumikit sa katotohanan. Ni-red tag siya mga kadunatics. Paano kasi? Aktivista dito. Sa panahon ni Tatay Digong mga kadunatics, ang human rights ay talagang masasabi natin na anti-victim talaga sila, pro-suspect mga kadunatics or mga pro-criminal ay talagang itong si Angel Locsin. Grabe yung support niya sa human rights dati mga kadunatics. Napaka-vulgar niya. Kaya nga ilang beses tinitira ni Tatay Digong itong human rights kasi pag may namatay na suspect or criminal, saka pa sila magre-release ng statement na kinukondema nila yung mga pangyayari. Pero pag ang biktima ang namatay mga kadunatics, talagang tikom yung bibig nila. Hanggang ngayon, di ba? Tikom yung bibig nila. May issue ba sa human rights? Wala, kasi halos biktima yung napapatay. Ngayon, grabe yung support niya mga kadunatics. At na-red tag ito dahil sa kanyang kapatid na si Ella Colmenares mga kadunatics na mismo na ang mga general nagsabi na may kinalaman siya sa CPP, NPA, NDF mga kadunatics. Siya na mismo si Ella Colmenares nagsabi na isa siyang aktivista. Di ba? At ilang beses namataan mga kadunatics yung mga kasama niya nasa bukid. Kaya na-red tag itong magkapatid mga kadunatics. Okay, eto. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ka binoto ng maraming Pilipino. Tanong dyan, binoto mo ba? Binoto mo ba? Ay dahil inasahan nilang magiging matapang kang boses para sa mga kapatid nating Muslim. Totoo naman talaga. Naging boses siya mga kadunatics. Pero bakit parang mas pinaglalaban mo pa si Kibuloy? Naniniwala ka ba talaga na siya ang appointed son of God? Ang pinag-usapan lang natin dito mga kadunatics, ang impeachment case, ang Romanov. Di ba? Ay talaga naman, napasama pa si Kibuloy dito. Anong koneksyon mga kadunatics? Kahit ako mga kadunatics, kahit yan si Kibuloy is Makaduterte din ako, pero hindi ako naniniwala na appointed son of God. It doesn't mean mga kadunatics na kung pareha tayong pinaniniwalaan, kaibigan kita, naniniwala na ako sa belief mo. Actress nga lang mga kadunatics kasi yun lang man talaga yung talent niya. Wala nang iba. Yung talent niya sa isip, wala mga kadunatics. Di ba? Ipinaglalaban mo si Kibuloy. Ang ipinaglalaban ni Senator Robin Padilla, karapatan ni Kibuloy mga kadunatics, hindi yung religion ni Kibuloy. Hindi naman naging issue yung religion ni Kibuloy dito mga kadunatics. Isa ka sa makabayang taong nakilala. Ikaw si Andres Bonifacio, kaya nakakalungkot pag nakabasa ako ng stand mo pagdating sa China. Pati ang China mga kadunatics na nasama na dito. Hindi ito ang Robin Padilla na nakilala at hinangaan ko. Kahit paano, alam kong halos pareho tayong landas na dinaanan. Right? Galing sa hirap, nagtrabaho ng maaga, tinangkilik at nakapagpasaya ng mga tao.
ang utang na loob natin ay sa ating Diyos at sa lahat ng Pilipino, hindi lamang sa isang tao. Tama na, kuya, gising na. Hindi pa huli ang lahat. Ano kaya? Komunista po ako, Padilla Question, Attorney Lotok, Operation Romanov. Di ba? Ang pinagsasabi ni Angel Locsin ay out of context talaga, mga kadunatics. Para lang mapansin. Pambihira. Laos na kasi, mga kadunatics. Wala namang China dito sa sinabi ni Robin Padilla. Hindi naman napasama si Kibuloy dito, yung religion niya. Pero, yung pinagsasabi niya, mga kadunatics, ay talagang wala sa issue na naganap ngayon. Typical Dilawan, mga bugok talaga. Crisette Chu, maka-call out si Angel Locsin kay Robin, akala mo naman nag-ingay about kay BBM. Tahimik si Angel Locsin, mga kadunatics, sa usaping flood control project, sa usaping corruption, di ba? Pero sa Project Romanov, wala nga siyang nasabi sa pahayag talaga. Talagang out of context siya. Kaya wag kami, Angel Locsin. Laos ka na. Ang ginagawa mo na lang ngayon, nagpapasikat. Well, hindi mo nakuha. Hindi mo nakuha yung support namin. Anyway, ito, panoorin natin si Attorney Respecio, mga kadunatics, ay talagang gigisahin daw si Matibag ngayong Tuesday. Next week, mga kadunatics. Kambing na si Matibag at mukhang si Senator Alan Peter Cayetano ang MVP, ang star judge na magque-question sa kanya, na magigrill siya. So yun lang naman ang nangyari. Yun ba ang dahilan kaya naging hinog yung kaso niya? On the other hand, yung mga senador na apparently kakampi ni Matibag ay wala namang nangyari in the interregnum para maging hilaw ulit yung kaso nila. Yung timing, yun yung kine-question timing nung pahayag ng iyong kaibigan na NBI Director Matibag doon sa pagpapaimbestiga na naman, kasi parang naimbestigahan na ito dati, doon sa sinasabing mga issue doon sa 2019 SEA Games. Ano po masasabi niyo po rito, Attorney? Tapang talaga nitong si Matibag. Oh. Tama po, accurate po yung pagka-characterize ni Senator Alan Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano about sa motibasyon ni Matibag, bakit niya ginawa yung bagay na yon. As a matter of strategy po, kapag ikaw po ay isang abogado or ikaw ay isang witness, ill-advised po, maling-mali po na gawin mo, na intimidate mo yung judge or i-antagonize mo yung judge dahil sila po ang huhusga sa'yo. Darating po kasi ang panahon na kapag ikaw na ang isasalang dyan sa upuan, sila po ang masusunod dyan sa loob ng korte. Igigrill ka po dyan, lahat po ng tanong itatanong sa'yo at wala pong makapag-o-object kahit prosecution, hindi ma-object yung mga question nila. Kaya kailangan mo pong magpakabait sa kanila. At kailangan niya rin sanang maging maingat na itong usaping ito ay hindi nagre-revolve around sa personality ni Mr. Matibag. Isipin po niya na kung nag-witness siya sa prosecution ay mas higit sa sarili niya yung subject matter ng impeachment. Kung ang objective ng prosecution ay mapanagot si VP Sara Duterte at para sa kapanandaw ng publiko, wag niya sanang gawing about sa sarili niya yung impeachment trial at i-undermine niya yung buong strategy ng prosecution para lang maipromote yung kanyang sarili at i-intimidate yung mga husgado. So maling-mali po yung ginawa ni Mr. Matibag. Ang advice ko sa kanya, kapag pasok mo dyan, sir, magpakabait ka ng konti. Huwag mong i-antagonize yung mga husgado para magpakabait din sila sa'yo para hindi rin accidentally na ma-undermine mo yung overall strategy ng prosecution. Ngayon po, tuwang-tuwa yung defense dahil sa nangyari na yun. Kasi sa unang sabak pa lamang ng kanilang first part, yung dalawang witnesses ay mahina na po, kaya nila inatras yung dalawang witness. Tapos yung susunod na witness na isasalang nila napaka-belligerent pa towards the judges. Hindi po maganda. Kung baga, pwede ka naman sana maging subtle pagdating sa iyong side moves. Pero hindi ganun ka bold, ka brazen. Medyo out of taste na po, out of class. Kahit yung mga senador at publiko, hindi mo po mapupunta sa iyong panig. Opo. Tsaka yung nakasanayan din na kung magkakaroon ng investigation, na-point out din ito ni Senator Alan Peter Cayetano, na kung magkakaroon ng investigasyon, parang nakasanayan na isinasa publiko
bago yung mismong pag-iimbestiga or yung gagawin nilang investigasyon. Kung di ako nagkakamali, parang meron yatang binuo din na task force na mag-iimbestiga or tututok po dito, attorney. Pero it begs the question, yung sinabi ni Senator Robin Padilla kanina, coincidental lang ba ito o sinasadya? Kasi what are the chances na gagawa ka ng ganong announcement just days before ka tatawagin para mag-testify? At kung kailan mainit yung discussion sa loob ng impeachment court kung isusubpina ka o hindi, or nagkaroon yung issue about sa supposed na excuse mo pagdating sa date ng iyong presentation. Anong chances na magtatapat yung event na yon at sa event ng announcement mo kung saan ang tinatarget ng iyong expose ay yung isa sa mga apparently hindi mo kampe na mga senadors, judges? So anong chances nun? Di ba napakababa po. Statistically parang insignificant. So mas kapanipaniwala na itinaon niya talaga yung announcement na yun sa ahead of his imminent testimony para ma-intimidate yung mga husgado at ma-antagonize yung mga husgado. Pero I don't think, ano kaya ang nasa isip niya, bakit ginawa niya yung bagay na yun? Siyempre isipin niya, there is no other thing that I can do with this than antagonize yung judge. Gusto niya bang i-antagonize yung judge? Sana inisip niya yung interest ng mga kakampi niya, dinadamay niya yung buong prosecution. Ay dako, mali talaga ang move ni Matibag, mga kadonatics. Instead na, ma-intimidate sina Senator Alan Peter Cayetano at yung minority, nag-steer up siya ng fire, mga kadonatics. Ngayon, pagsasalang ka, ay talagang gigisahin ka, mga kadonatics. Ito si Matibag, talagang mga kadonatics, I could not imagine yung face niya na, magre-reddish, mga kadonatics. Red naman daan kasi naka-lipstick din yan siya. Sa panahon na gigisahin na siya. And I would not be surprised, alright, na magpo-pull out din tong si Matibag, mga kadonatics. Baka palitan. Kasi alam na ni Senator Peter Cayetano na hindi niya na babawiin yung investigasyon. Si Matibag na nagsabi, mga kadonatics, na ipagpatuloy niya. Magbuo siya ng task force para iimbestigahan yung 2019 SEA Games, mga kadonatics. So, ang gagawin ni Senator Alan Cayetano dito, take revenge. Magte-take revenge talaga siya dito, mga kadonatics. It would be so fun. Wag lang magbitiw or umatras itong si Matibag during his time, mga kadonatics. Opo, tsaka parang nakokonekta na nga na lahat ng mga sinasabi nila, maka Sara, maka Duterte, mga kritiko ng administrasyon, ay sila yung nakakasuhan, inirereklamo at subject ng mga investigasyon, attorney. Tama po. Kaya nga nervyos na si Senator Alan Pia Cayetano, si Senator Alan Peter at saka si Pia Cayetano at saka si Robin Padilla kasi naubos na yung kanilang block kakatanggal lang ni Marcoleta, natanggal din yung dati nilang kakampi na sila Jinggoy, tapos may kaso na rin silang lahat kahit yung mga nasa side nila dito sa impeachment trial na ito, katulad nila Villar, sila Bongo, may kaso na rin Tapos timing yung pagkaka-aresto sa kanila ahead of the impeachment, especially kay Senator Marcoleta, just days before the impeachment court started. And ngayong merong threat sa kanilang side, sa side ng administrasyon, sa prosecution, sa side nila NBI Director Matibag, gusto nilang tanggalan ulit ng isa. Kasi po, kung titignan natin yung trend, mukhang isusunod nila si Senator Alan Peter Cayetano. Magkakaroon ulit ng ombudsman case yan, diretso ulit sa Sandigan Bayan, plunder ulit yan, graft and corruption, non-bailable ulit. Iniisa-isa na nila yung mga senador. Kaya nervyos na yan si Robin Padilla, Senator Bongo, at saka si Senator Pia Cayetano. Tsaka yung mga hinog na raw para sa kaso, biglang nagiging hilaw, attorney. Nagiging hilaw kapag hindi mo kakampi. Pangalanan natin yung mga sila Cheese Escudero, sila Villanueva. Itong mga ito, in fact, alam ko sa puso nila, kampi nila si Vice President Sara Duterte. Kasi po nakita natin nung unang change ng leadership, kampi talaga sila sa
sa majority noon sa first change. Kaso nga lang naipit lang sila, nawalan ulit ng ebidensya, wala namang nangyari between then and now. In the interregnum, wala namang nangyari. So kapag nakikita nila na apparently nakakampi nila yung senador, walang atake. Tulad ng nila Senador Villanueva, Senator Chis ngayon, sila Senator Villar, mukhang neutral sila doon sa impeachment trial. Although I can say na fair talaga sila. I like na they are doing fair. At in fact, yun ang hinihingi kong pabor sa lahat ng mga senador, maging fair kayo. Fair silang lahat. Pero siyempre si Senator Alan Peter Cayetano, medyo na-advance niya yung case ng mabigat siya na hadlang na nagko-cross-examine o nagbibigay ng reasonable doubt sa teorya ng prosecution. Yun yung unang aatakehin ni Matibag ulit. Kaya nakakatakot. So siya, wala namang nangyari between then and now para suddenly maging hinug yung kaso niya, except for the fact na upcoming na si Matibag at mukhang si Senator Alan Peter Cayetano ang MVP, ang star judge na magque-question sa kanya, na magigrill siya. So yun lang naman ang nangyari. Yun ba ang dahilan kaya naging hinug yung kaso niya? On the other hand, yung mga senador na apparently kakampi ni Matibag ay wala namang nangyari in the interregnum para maging hilaw ulit yung kaso nila. Yeah, like for example, yung sinabi ni Senator Robin Padilla, mga kadunatics, na patong-patong pala ang kaso nitong si Katok, Attorney Lutok mga kadunatics. Pero ni isang statement or any subpoena galing sa ombudsman, mga kadunatics, wala. Nagtataka nga si Senator Robin Padilla, hanggang ngayon wala pa rin sa grabe, di basa-basa na kaso, theft, robbery, extortion, kidnapping. Grabe yun, mga kadunatics. Pero walang say ang ombudsman, di ba? Kaya hindi na nakakapagtataka na si Senator Alan Cayetano ang tinitira ngayon. Grabe talaga mag-gross examine itong si Senator Alan Sobra balakid talaga sa kanila, mga kadunatics. Opo, attorney, kanina rin doon sa kasi unang nag-manifest si Senator Judge Robin Padilla at muli niyang ni-raise yung posibilidad na makalahok sina Senator Jinggoy Estrada at si Senador Rodante Marcoleta. Nabanggit din kanina ni Senator Alan Cayetano na malaki talaga yung epekto na wala si Senator Rodante Marcoleta, lalo na sa usapin dito sa impeachment court, no, bilang isang abogado rin. Sa tingin niyo po, gaano kahalaga sana kung andyan yung presensya ng abogado na si Senator Rodante Marcoleta kung pagbabatayan the way siya mag-handle ng pag-iimbestiga noong siya pa ay kongresista hanggang sa naging senador, attorney? Kumbaga sa opposition sa legislative department, siya yung star player Siya yung MVP. Kumbaga siya si Jordan sa Chicago Bulls. Nakita naman natin na proven yung star power ni Senator Rodante Marcoleta at ang kanyang pagiging effective bilang inquisitor, dahil epektibo po yung kanyang inquisition na ginawa doon sa flood control scandal. Kaya nga po naging ganito kainit yung flood control issue, dahil po napaka-epektibo niyang magtanong. Wala siyang hinaharang na witness, walang hinaharang na impormasyon. Lahat ng natural at reasonable na itanong ay tinatanong, walang tinatago at walang pinagtatakpan. Kaya gustong-gusto siya ng taong bayan. Siya po yung pinaka-transparent na senador. At yun din po ang inaasahan ng taong bayan na magiging performance niya sana dito sa impeachment trial. Walang tinatago, walang kinakatakutan. Direktang mga tanong at direktang mga sagot ang kanyang mga makukuha. Ibig sabihin po, mapapadali niya ang proseso, mas maiintindihan ng taong bayan kung gaano siya ka-epektibo doon sa investigasyon ng flood control project. Ganon din sana siya ka-epektibo bilang husgado dito sa impeachment trial. Sayang talaga, grabe mga kadunatics, nanghihinayang talaga ako na wala si Senator Marcoleta. Talagang mga kadunatics, niluto talaga nila yung kaso ni Senator Marcoleta para sa panahon nito, cross-examine bilang Senator Judge, hindi siya makasali, mga kadunatics, at nagtagumpay ang mga demonyo.
Si Senator Alan Peter Cayetano, kung na-notice nyo mga kadonatics, noon kung magsalita yan, neutral yung pagkasabi niya mga kadonatics. Hindi siya more on direct kagaya ni Senator Marcoleta. Pero alam mo yung punto niya kung saan siya side. Pero in a neutral way niya sinasabi. Pero itong si Senator Marcoleta, kakaiba. Direct to the point mga kadonatics, na punto por punto. Kaya mas naiintindihan natin si Senator Marcoleta pag siya ang magsalita, pag mag-cross-examine. I'm not saying na hindi ko maiintindihan si Senator Alan Peter Cayetano. Naiintindihan natin mga kadonatics. Nga lang, mas naiintindihan natin si Marcoleta. Pero, okay, may pero. Nag-iba yung atake ni Senator Alan Peter Cayetano in this past few impeachment hearing mga kadonatics. Mas tumindi ang isang Peter Cayetano. Nagiging Marcoleta siya mga kadonatics. Kasi alam niya, kung hindi niya gagayahin ang strategy ni Senator Marcoleta, walang mangyayari sa impeachment hearing. Kaya, mas direct siya magsalita ngayon mga kadonatics. Walang katakot-takot talaga. Kaya, mas nagustuhan ko yung atake niya ngayon eh. Dalawa sana sila ni Senator Marcoleta, pero yan nga lang, nagtagumpay ang mga demonyo. Maybe, for a short while mga kadonatics. Hindi naman na magtatagal yan. Anyway, let's continue on supporting Senator Alan Peter Cayetano at yung minority. Alam naman natin mga kadonatics, yung iba, hindi nagpapakita ng bias itong sa majority kung magtanong, pero alam mo kung saan yung bias nila. Against sila kay Inday Sara Duterte. Kaya hindi ako naniniwala sa mga pinagsasabi sa mga tanong ng majority. Comment down below at babasahin natin yan mga kadonatics. Don't forget to like and subscribe. Ingat kayo. God bless you mga kadonatics. Bye-bye.